Ang pribadong sandali ng mag-asawang Nina at Christian, kinunan ng video. Nung una naging kami, syempre, in love, excitement, nagtiwala ako. Pero ang video pa lang ito ang magdudulot sa kanya ng kalbaryo. Ika-31 ng Marso taong kasalukuyan, ikinagulat ni Nina nang lapitan siya ng isang kaibigan. 6 video niyo ng asawa mo. Syempre po, hindi ko po alam, na-shock po ako. Tapos bigla po akong napaluha na hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Nanginginig yung buong katawan ko. Halos lamunin ng lupa si Nina nang makita ang maselang video. Nagkaroon na rin po ako ng phobia. Halos hindi ako makalabas ng bahay. Nahihiya ako. Nakayuko ako. Paano kumalat ang video? At sino ang nasa likod ng pag-a-upload nito sa social media? Ninya! Oh, Ano Jason. to? Ano ang post nito? Ano to? Naging kalbaryo para sa 30 taong gulang na si Nina ang pagkalat ng pribadong video nilang mag-asawa. Hindi ko alam na pinagpipiesta na pa pala ako. Yung nakikita po ng mga kaibigan ko na, ikaw ba to? Kaya nagulat ako nung nakita ko, napanood ko po yun. Paano kumalat ang maselang video? Mag-isang binubuhay ni Nina ang 2 anak. Taong 2018 nang nagpasya siyang magtrabaho sa lungsod ng Baguio. Habang nasa Baguio, niligawan si Nina ng kaibigang si Christian. Sera ka. Kaya ba hanggang dito sa Baguio sinusundan mo ako? Naliligaw ka ba? Pumunta po siya sa Baguio, nagkita po kami doon. Doon ko na po siya sinagot. Sa parehong taon, nagpakasal ang 2. Hindi niya po ako pinagtrabaho. Masaya naman po kami noon. Namamasyal po kami kung saan-saan. Ano siya, kumikilos siya sa bahay. Tapos tinutulungan niya ako sa gawaing bahay. Then nag-aalaga din siya ng mga bata. Noong mga panahong iyon, walang trabaho si Christian at umaasa raw sa padala ng kanyang ina na isang migrant worker. Magkatuwang sa hirap at ginhawa ang mag-asawa. Sino galing? Ay, padala ni Mama. Para sa inyo ito naman. lahat? Oo. Dami naman ito. Para sa inyo ng mga bata. Nak! Nakalika dito. Dito tatay mo may pasalubong sa'yo. Ay, dami tsokolate oh. Para sa'yo yan. Thank you pa. Bigyan ko na po sila, Michelle. Sige. Sige, sige. At para sa'yo. Oh, nakasimangot ka na naman. Dapat natutuwa ka at may pera tayo kahit papano. May parang lagi na lang tayong umasa sa nanay mo eh. Pabuti na yan kaysa wala. Nagpapadala lang po yung nanay niya po, galing pong Canada. Kasi sabi daw po sa kanya ng nanay niya, wag daw po siyang pagtrabahuin. Kaysa daw na sinabi daw po ng asawa ko, may sakit daw po siya. Sinasabi niya rin po sa akin na ito, nagpadala si mami, 10,000. Minsan, nasa 5,000, 4,000 po. Anong klaseng ina ka ba? Ano? Tinan mo ako kalat-kalat dito? Eh, naghugas pa ako eh. Eto na nga oh. Naghugas ka o paupo-upo ka lang? Puro ka ata cellphone eh. Manililigaw ba sa'yo? Ano pinagsasabi mo? Ito na nga oh. Eh dapat kanina pa yan eh! Pang init ng ulo mo. Uy, ano ba? Akin na yan. Akin na! Akin na nga yan. Christian! Hindi inasahang ang tahimik nilang pagsasama. Mauuwi sa iskandalo. Sino galing? Ay, padala ni Mama.
Para sa inyo Ito naman. lahat? Taong 2018, nagpakasal ang magkasintahang Nina at Christian. Akin na! Pero kalaunan, unti-unting pumait ang matamis nilang pagsasama. Na po pagdating po sa budget ng pagkain po namin, kasi nasa kanya po lagi yung pera, wala naman po sa akin. Para ako po yung magbabudget po na para sa pagkain po namin. Kwento ni Nina, 3 buwang buntis pa lang siya noon nang magsimulang magbago ng ugali ang asawa. Christian! Christian! Hoy! Bumili ka nga ng itlog doon nang may makain yung mga anak mo. Ingay mo, tutulog ang tao. Eh, akala ko ba na malengke ka? Eh, ba't walang pagkain doon sa cabinet? Eh di ikaw ang mamalengke! Tayo eh. Akala ko nagtitino ka na eh. Pag may tinatanong lang po ako sa kanya, ganun po eh. Lagi po siyang mainit ang ulo. Ayaw niya po nang pinagtatanungan siya about po dun sa pagpapadala ng mami niya. Kung may babayaran ng ganito, ayaw niya po eh. Ano ba problema mo? Di ba didilihan siya na ako? Eh, saan mo kasi ginagastos yung padala ng nanay mo? Ha? Nasaan na? Ano mo pakialam mo? Tsaka ba putak ka ng putak? Hindi ka ba talaga titigil? Titigil lang ako pagka nagkaroon ka ng silbi sa bahay na to! Ha? Unang iya ka, butis pa naman ako! Ba't mo ako sinambal? Binabalibag ako. Habang buntis ako na malaki na yung tiyan ko. Inuupuan niya yung tiyan ko habang buntis ako. Binabalibag ako sa kama na... Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin lahat ng ginawa niya sa akin. Lahat ng pagtitiis, ginawa raw ni Nina alang-alang sa pamilya. Nung nasaktan niya na po ako, sinabi niya rin sa akin na ikaw kasi, Maine, dapat hindi ka na kasi sumagot sa akin. Sabi niya, pasensya ka na kung napagbuhatan kita ng kamay. Yun po lagi sinasabi niya po sa akin. Kung minsan, umuwi siya ng bahay ng kanyang ina sa Caloocan City para magpalipas ng sama ng loob. Pero agad rin daw siyang sinusuyo ng kabiyak. Muling nakipagbalikan si Nina kay Christian. Nakita naman daw niya ng pagbabago si Christian, lalo na nang isilang ang kanilang anak. Oh. Pahinga ka na sa taas. Ako na bahala dito. Pahinga. Ano ka? Oo naman. Alam mo, nagpupuyat ka, nagbabantay ka sa bata. Magpahinga ako na bahala dito. Sige. Go. Pahinga ka. Pag may ginagawa po ako, siya po yung nag-aalaga. Ganun po. Pero nung araw ng Pasko, taong 2022, muling sinaktan si Nina habang nagdadalang tao sa ikalawa nilang anak. O, ba't di ka pa nakabihis? Eh, di ba mamamasko tayo? Ano mamamas ko? Kayo lang. Yung December 25 na po, doon na kami na nakapag-usap na tutulungan niya ako na para ilibot po yung mga bata sa mga ninong-ninang. Wala na tayong pera. Paskong Pasko, wala tayong makain. Di ka ba naawa sa anak mo? Hindi di tayo mamamas ko. Mamamalimos tayo, gano'n. Diyos ko, kung ano-ano po sinasabi mo, mag-base ka na nga doon sa Tigilan mo. taas. Ay, naku, halika na. Ano ba? Tumabi ka! Ha? Alam mo ikaw? Bigla na lang siya nag-init ng ulo, pinagmumura niya ako, nagbabad finger po siya sa akin, sa mga anak ko, nakikita nila. Tapos nakita din nila kung paano ko sinaktan, sinampal ako ng mag-asawa, na halos matatanggal na yung ulo ko. Baka wala mong kwenta. Baka pakialamera mo. Ha? Ito, tandaan mo, ha? Tandaan mo! Sinusumpa ko kayo! Pasko po. Tapos bit-bit ko po yung tiyan ko na ganyan dahil nga po yung tube ko po sumasakit po.
Tapos bumaba na lang po ako noon, hinahabol niya ako na para pigilan niya po ako sa sa pag-alis. Tapos nagsalita po siya na sinusumpa ko kayong pamilya mo na mamamatay kayo. Yun ang sabi niya po. Dahil dito, nagdesisyon si Nina na mag-alsa balutan at tuluyang hiwalayan si Christian. Huwag kang mag-alala, anak. Magiging okay lang yan sa baby. Di ba, baby? Enero nitong taon, bumalik sa ospital si Nina para magpakonsulta. January 10, doon po ako nagpa-request na sinabi ko na, Dok, hindi ko po kasi maramdaman yung baby ko. Kaya bumalik po kami ng January 11. Isang masamang balita ang narinig niya mula sa doktor. Sorry, Mrs. pero wala na hong heartbeat ang bata. Ay, yung anak ko. Dok, paano po yung nangyari? Bago lang nung Pasko, okay pa siya. Ba't po nagkaganon, Dok? Sigurado ba kayo, Dok? Anak ko. Baby? Doon po namin na-confirm nung in-ultrasound po ako na flatline na po yung baby ko. Tapos, ang sinabi daw po doon sa result na sa ultrasound daw po, 1 month na daw pong patay ang baby ko sa tiyan. Kasi nung December 16, yun nga daw po na last na heartbeat ng baby ko. Tapos po nun, nung pumunta po kami doon sa iyak po ako ng iyak. Hindi ko po alam na gagawin ko. Kasi inaagnas na daw po yung ulo ng anak ko sa tiyan ko. Agad inoperahan si Nina para matanggal ang bata mula sa kanyang sinapupunan. Yung anak ko. Tama na yan, anak. Tama na. Baka makasama pa yan sa'yo. Hindi ko malang nakagan yung anak ko. Sorry, anak. Nakita ko po yung baby ko, buong-buo po siya. Na hindi ko po mahawakan kasi pag hinawakan ko po, maagnas po siya. Pinakita lang po sa akin na parang gusto ko siyang kunin, nayakapin. Pero hindi ko nagawa. Nagkaroon po ako ng postpartum noon, iyak ako ng iyak. Habang niraras pa po ako noon, iyak ako ng iyak. Kasi nasabi ko na, ano ba to, dapat ako na lang ang nawala kaysa yung baby ko. Hindi ko pa rin tanggap kasi masakit pa rin sa akin. Na nilibing po yung anak ko na nakakumpine po ako sa Tondo Hospital. Sa kabila ng pinagdaanan, wala raw silang nakuwang suporta mula sa asawa. Nagtiis ako doon sa hospital nang wala akong pagkain. Tapos nagmamakaawa na ako sa kanya na sabi kong ganun, nasan ka na ba? Sabi kong ganun, bantayan mo naman ako dito. Yun po lagi sinasabi ko sa kanya. Ang dami niya pong mga pinag-message sa akin noon, pinagte-text na, Oy, Pokpok, malandi. Sabi niya, wala ka naman dyan sa hospital. Ano sinasabi mong naraspa? Nagpakatatag si Nina para sa 3 anak. Nagdasal na lang ako, pinagdasal ko na lang na sana matapos na itong pinagagawa niya. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin kung ano yung maisip ko. Pero may panibagong kalbaryo pa palang haharapin si Nina. Ang pribadong tagpo nilang mag-asawa, malalantad sa social media. Sino ang nagpakalat nito? Matapos ang hiwalayan, kumalat ang sex video ng asawang Nina at Christian. Baga parang hirap na ako. Sa sobrang depressed na ako. Dahil dito, humingi ng tulong si Nina sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police o PNP. So, nung nalaman ni victim
na ganun nga ang nangyayari, pinapadala sa mga friends, sa mga relatives, ayun, nagreklamo siya sa anti-cybercrime group. Hindi ko po expect na nung nakita ko po yun doon sa may video, pinaboy niya ako. Sinira niya yung pagkababae ko. Hindi niya man lang naisip na meron akong anak na babae. Tapos ipopost niya yung ganun. Hindi ako makakain. Hindi ako makalabas. Sa sobra pong nalaman ko na yung ganun yung nangyari. Yun nga napanood ko na sex video. Sa imbestigasyon ng mga pulis, lumalabas na mismong account ni Nina ang ginamit ng suspect para maipakalat ang video. Kaya ang ginawa niya po, doon na po siya nag-start na mag-post ng sex video po namin. Ginawa niya po, minayday niya po. Ayon kay Nina, isang tao lang ang pinaghihinalaan niyang nasa likod nito. Ito ang dati niyang asawa na si Christian. Nalaman ni victim through her friends na si suspect ay nagpapadala ng kanilang mga sex videos nung sila ay together pa. Mini-message niya po ako doon, binablock ko po kasi wala na po kung ayoko na po kasi sa kanya makipag-usap dahil nga po isa nangyari sa akin. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, lumalabas na bago ang pagkapakalat ng maselang video, ilang araw nang tinatakot ng suspect si Nina. Gumagawa po siya ng dami account na para po i-message po ako. Binablock ko po yun. Nag-post na po siya na nag-post sa social media gamit yung FB niya sa My Day na wala daw akong utang na loob, na sana namatay na lang daw ako kung ganito lang din gagawin sa akin. Na kesyo daw na sinabing gano'n na sana wag mag-ano na pati pamilya mo mamatay na. Ayon kay Nina, si Christian ang nag-record ng kanilang pribadong video. Babe! Babe, bilisan mo na, babe! Ikaw naman, oh. Dadalawang oras na tayo dito, eh. Bilisan mo na! Miss na kita, eh. Babe! Ito na, saglit lang, hindi ka naman makaintay. Halika na nga. Uy! Diba? Masyado ka excited. Hindi ko po alam na nakunan ako. Kwento ni Nina, posibleng inirecord ni Christian ang kanilang video noong mga panahon na nakipagbalikan siya sa mister, Setyembre nung nakaraang taon. Hindi ko expect na gagawin po niya yun. Yung pagpo-post ng sex video po. Pahayag ni Nina sa mga pulis, buburahin lamang ni Christian ang maselang video kung siya ay makikipag-ayos sa mister. Gusto niyo pong makipagkita sa akin bago niya burahin yung video. Gusto niyo pong makipagbalikan sa akin. Payag naman po ba kayo makipagbalikan? Pero illegal po ang ginawa ng mister ninyo. Kung sakali po ba, willing kayo magsampa ng kaso? Opo. Gusto kong pagbayaran niya yung ginawa niya sa akin tsaka sa mga anak ko. Si suspect kasi gusto niya ulit makipag-meet or makipagbalikan to have another intimate moment with her. Pero ayaw na talaga ni victim. Dahil sa testimonya at ebidensya ni Nina, ika-5 ng Abril, isang entrapment operation ang ikinasa ng anti-cybercrime group ng PNP. Nung niyayaya niyang makipag-meet, nakipag-agree si victim. So that's the time na pinasok natin yung hinuli natin si suspect. Nandito na ako. Bumaba ka na. Sa isang motel, nakipagkita ang suspect na si Christian. Pagtatalunan pa ba natin yan? Halika na, sunduin mo na ako. Di mo lang ba ako nag-miss? At nang lumutang, Akit na tayo. dito na siya hinuli ng mga operatiba. Christian Reyes! Ano to? Christian Reyes! Ano to? Ano to? Babag sa Republic of 9262 tsaka Great Coalition. Ano po
po ba kasalanan ko? Tsaka Republic Act 9995. Hindi ko makausap yung asawa ko. Ikaw yung may karapatang manahimik at magpawalang tibukan man yung sabihin Kasi na wala po gamitin kasi- laban sa iyo. Pabor o laban man sa iyo sa kahit anong hukuman. Ikaw rin na yung mga karapatang kumuha ng iyong tagapagtanggol na napili. Mine, tanong lang ako bakit? Anong ginawa mo sa akin? Bakit, Mine? Nag-uusap tayo eh. Sa presinto, muling nagkaharap ang mag-asawa. Alam mo bang pwede kang makulong sa nagawa mo? Gusto ko lang kung magkabalikan kami ulit. Ako? Babalik sa'yo? Hayop ka! Pagkatapos mo ako saktan ulit-ulit, ha? Pagkatapos ako makunan, hindi ko man lang nakita yung anino mo sa ospital! Ha? Tapos tinawag mo pa akong malandi? Malandi ako, ha? Kung malandi ako, demonyo ka, demonyo! Humingi siya ng sorry sa akin na pinagsisihan daw niya yung ginawa daw niya. Nagsusorry daw siya in public na yung ginawa daw niya. Isa lang sinabi ko, sabi kong gano'n sa kanya na hindi mo na mababalik yung ginawa mo. Sa isip ng tao nakatatak na yun. Sabi kong gano'n sa kanya. Binaboy mo yung pagkababae ko. Nakapanayam ng GMA Integrated News si Christian. Nagawa lamang daw niya ang krimen sa kagustuhang makipag-usap at makipagbalikan sa asawa. Pinost ko lang ako sa para lang makausap ko siya kasi blinak niya ako eh. Para lang malaman ko kung ano nangyari doon sa anak namin. Kung nalaglag ba talaga o ano. Wala ko narinig kahit anong sagot eh. Tahasan din niyang itinanggi na binugbog niya ang asawa. Ayun nga, kaya nga po maghahabol pa ako ng ganun para malaman kung binugbog ko siya. Paliwanag pa ni Christian, balak naman daw niyang burahin agad ang video. Naka-blur pa, tapos dinidelete ko rin siya. Para lang makita niya kasi naka-block nga ako. Kung sino lang unang makakita ang print, yun lang, tapos didelete ko na. Patong-patong na kaso ang isinampa ng mga pulis laban sa suspect tulad ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act, at grave coercion in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Paalala ng mga otoridad, iwasan ang pagkuha ng maseselan at pribadong video ng inyong asawa o kasintahan. Refrain po from taking photos or videos of your intimate moments. Kasi minsan, yan, katulad yan, asawa na niya. Minsan ito rin ang gagamitin sa inyo para i-blackmail kayo into giving in kung ano man yung demands na nigay sa inyo. Whether it be in the form of money or in this case, gusto makipagkaroon ng another intimate moment, yun, or makipagbalikan sa'yo. So yan yung mga gagamitin nilang pananakot sa inyo. Sa pagkakahuli at pagkakakulong ng dating asawa, tila nakawala si Nina mula sa malapresong relasyon na nagpahirap sa kanya. Nang malaking tinik po doon sa sa nangyari na parang guminhawa yung yung pag-iisip ko. Wala na akong dapat iisipin pa na magagawa sa akin na mag-post. Nakapokus na po ako sa mga anak ko. Yung nag-aalaga po, nakakapagtrabaho na rin po ako ng maayos. Nang wala pong gumugulo sa trabaho ko po. Pangako ni Nina sa sarili, maging sa mga anak, ilalaban ng kaso hanggang pagbayaran ng dating asawa ang mga krimen na ginawa sa kanya. Sana matauhan ka na sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pero hindi ako papayag na makakalabas ka sa kulungan. Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa akin, na halos hindi ako makakain, makatulog, at hindi ko na rin naasikaso yung mga anak ko sa mga ginawa mo sa akin. Pagbabayaran mo to.